salamat sa kabutihan mo. Salamat sa naririto ka sa aming kalagitnaan. Yes, Lord. Salamat, Panginoon, dahil kasama ka po namin, Panginoon. Yes, Lord. Kinatanggap mo ang aming panambahan. Galing po sa aming mga puso. Isa lang naman po na ang nais namin, Panginoon, ay yun ang maitaas ang dakilang pangalan. Nating Kristo. Yes. Thank you, Lord. Sa iyo po namin ibinabalikan ko rin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sumali po tayo makaupo sa biyaya ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise God. Okay. Kumusta po kayo? Mga kasama natin ay marami daw pong nagkasakit. Yung iba na LBM. So, maraming mga inoopo akong lalagnat. Kasama po natin sila sa pagpanalangin. At masaya po ako na nabigyan muli ng pagkakataon na makapag-share sa inyo ng mabuting balita ng Panginoon. Sabi ko nga sa inyo, habang nandito ako, samantalahin ninyo. At sa ganon ay maging blessing po ang buhay ko sa inyo po. So, sino po rito ang nagmamahal sa Lord? Amen. Pwede ba itaas ang kamay? Mga nagmamahal sa Lord. Mga love kay Lord. Sino ang handang magpagamit sa Panginoon? Amen. Ayun ba yung taas ng kamay? Ayaw mag-serve sa Lord, no? Kasi, yung bagay na tinanggap natin nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, ang tawag ko dyan ay over na biyaya na galing sa Panginoon. Sobrang biyaya na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, dati, hindi natin alam na ligtas na tayo. Okay? Pero nung nakilala tayo sa Panginoon at nakikinig ng salita ng Panginoon, nalaman natin na tayo ay mga iniligtas na ng Panginoon, hindi lang ililigtas, kundi iniligtas na ng Panginoon, at nai-enjoy po natin yung salvation ng Panginoon sa ating pong mga buhay. So, tinitiyak po yan ng banal na kasulatan na tayo po ay hinango niya mula doon sa putik ng kasalanan at dinala sa kanyang kapanalan. So we are saved by the Lord Jesus Christ dahil po sa biyaya ng Panginoon. At yung aalamin niyo po yung grasya or yung amount na ibinigay po sa atin ng Panginoon, malulula po tayong lahat. Amen. Sino rito yung nalula nung malaman niya yung grasya na dumating sa kanya? Sino po yung nalula rito? Amen. Sino po rito yung apaw-apaw na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa grasya na binigay sa kanya ng Panginoon? Ayun lahat, ano? Grabe po yung pasasalamat natin sa Panginoon. Grabe yung pagbalik natin ng papuri sa Panginoon. Dahil sa, hindi lang tayo pinagpala financially, okay? Yung pinagpala na pa rito financially. Darating. Kundi grabe po yung pagpapala na dumating po sa atin spiritually nang dumating po ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Kaya nga yung response ng puso natin ay maitaas ang pangalan niya, maibalik sa kanya ang lahat ng kapurihan. Parehas pa tayo ng nararamdaman? Na nung makilala natin si Jesus at nalaman natin yung ginawa niya sa ating pong mga buhay, gusto nating suklian, gusto nating ibalik sa Kanya ang lahat ng ginawa niya sa ating mga buhay. Actually, hindi po natin kayang ibalik lahat ng kapurihan sa ating Panginoon dahil tayo, ang sabi ng Biblia, limitado, kapos, kulang. Kaya nga, kung meron man po tayong nagagawa sa Panginoon o nagagawang paglilingkod sa Panginoon, kulang po yan. Hindi po yan sapat para maibalik sa Panginoon ang lahat ng kapurihan. Pero, alam niyo ba na sa paghahangad natin na maibalik sa Panginoon ang kapurihan, ang Diyos po ay nalulugod po sa ating pong mga buhay. Ito po yung example po rito nung si Haring David ay
ay blines ng gusto ng Panginoon at talaga namang grabe po yung, parang hindi maganda yung sounds ka na. No? Nag-i-echo siya, parang nagpiplayback. Diba? Sound check, testing. Okay, so praise the Lord. Sound check. Yan. Okay na. Okay, palabang po muna natin ang Lord. Now, gusto ko po kayong i-challenge sa mga lingkod ng Panginoon. Ang tanong dyan ay, isa sa mga question na matagal ko nang tinatanong sa maraming Kristiyano, talaga bang naitataas natin ang Panginoon sa atin? Sino natin ang kayo? Example, ang baba. Naitataas mo ba ang Panginoon sa iyong buhay? Sampo na. Sa iyong ginagawa? Ano ba naglilingkod ka sa Panginoon? Naitataas mo ba ang Panginoon sa paglilingkod mo sa Panginoon? Sila na nahimik. Ay, kupalayan natin. Medyo, konting bagay lang ito. Medyo maliliit na bagay. Pero, masusukat dito kung naitataas mo ba talaga ang Panginoon sa iyong buhay. Okay. Halimbawa na lang, sa pag-attend po ng church. Pag-attend natin ng church. Ang gawain po ay 10 o'clock. Dating tayo 10:15. Walang nang isang ngipin! Eh, ba't hindi? Ano yung... Pag sa communist party ka at pinapatay ka ng wala kang magagawa. Diktador. Kaya naman, nagtago yung... Kasi hindi pa talaga maganda. Pero yung kinula ng isang ngipin, presidente. Gusto ko siyang ipapatay tuloy ngayon. With harmony, alam niyo po yung Artistic Swimming Olympic Qualifiers. Ang sarap tingnan, di ba? Pag nanood ka po niyan, ang Artistic Swimming Olympic Qualifiers po niya, yung artistic swimming na yan, hindi po yan nagagawa ng isang taon. Ginagawa po nila yan, pagkabata pala, nagtitrain na sila. So, ibig sabihin, ang harmony para mabuo sa church, it takes a long time. Tapos, ang tagal nating nag-invest para sa harmony sa church, isang araw, isang oras, sisirain lang ng isang tao. Nakakakuha nyo? Kaya dapat pangalagaan po natin ang harmony natin sa church. Ang langgam po, mga kapatid sa Panginoon, wala silang leader, pero meron silang harmony. Alam nila kung saan sila kikilos, alam nila kung ang gagawin nila, alam nila kung ano ang, saan sila nakapwesto. Okay? Sa church, pakinggan nyo mabuti. Kung ano ang ministry mo, dun ka lang. Huwag mong pakialaman ang ushering dahil nasa worship team ka. Ushering, huwag mong pakialaman ang worship team dahil nasa ushering ka. Kaya nagkakagulo ang church minsan dahil minsan lahat tayo ay pakialamero. Tama? Tama. Palakpakan nga natin sa kantor. Ito yung INC. Mali ang katuruan nila patungkol kay Kristo. Pero meron silang harmony. Diba? Minsan, mas mabuti pa yung mga taga-labas kaysa yung mga taga-loob. Pero iba na kayo. Mas mabuti yung mga taga-loob kaysa mga taga-labas. Okay, why we must live in harmony? Unang-una, kung bakit kailangan natin magkaroon ng tinatawag na harmony, o mamuhay na may harmony, dahil tinitingnan tayo ng mga tagalabas. Tayo masisilip. Meron pa akong church na napuntahan. Wala nang umaatin sa church nila kahit matakay pa sila dahil sa loob ng church ang gulo. Pero hindi tayo yan. Tingin mo ba? Amen. Now,
Kung sakali, mapupulaan tayo ng mga tagalabas, kita niyo yung mata ko, matadumaw pa. Laki ng mata eh. Si Ryzen sumilit. Tingnan niyo naman, lahat ng ama natin sa church, tinitingnan nila tayo. Tinitingnan nila tayo. Sumisilip sila. At kapag nakita nila na hindi tayo nagkakasundo, bakit ako atin yan? Mas maigi pa yung pamilya ko nagkakasundo. Tapos kayo dyan, nakayain niyo ako. Ang gulo-gulo ng church. Hindi ba? Pero salamat sa Lord, hindi na ayaw. Pangit tingnan, ano? Pangit tingnan kapag wala pong harmony, hindi natin sila madadala sa loob ng church, mag-aakay ka. O, sister, nag-bless na bless kami sa preaching ng pastor, pero pagkatapos sa preaching ng pastor, away-away kami. Ganun ba yun? So, hindi tayo yun, di ba? Okay? So, ano, hindi matatahimik ang church kung walang harmony. Walang kapayapaan sa loob ng church kung walang harmony. Digmaan sa loob ng church dahil walang harmony. Amen po ba? Amen. Okay, tandaan niyo ito. Ito ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2. Mga kapatid, hindi ako nakapagsalita sa inyo tulad ng mga taong espiritual. Subat tulad ng mga tao. Subalit tulad sa mga taong namumuhay ayon sa laman, tulad sa mga sanggol kay Kristo. Taong namumuhay sa laman at sanggol kay Kristo. Tandaan niyo po yung taong namumuhay sa laman at sanggol kay Kristo. Tandaan niyo tatlong bagay na yan. Espiritual na tao, tao na namumuhay sa laman at sanggol sa Panginoong Hesus. Pinainom ko kayo ng gatas sa halip ng matigas na pagkain sapagkat hindi pa ninyo kaya ang matigas na pagkain at maging sa ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Ito ay sapagkat kayo ay nasa laman pa rin dahil mayroon pa rin kayong mga inggitan. Pag ang isang Kristiyano ay nasa laman, merong inggitan, paglalaban-laban at pagkakabaha-bahagi. Hindi ba kayo ay namumuhay pa sa laman at namumuhay bilang mga tao? So, tayo kasi, nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus, hindi na tayo yung tinatawag na carnal Christian. We are spiritual Christians. Pero ang sabi ni Pablo rito, hindi ko kayo kinakausap ng isang spiritual na tao, kundi taong mga makalaman dahil meron pa rin silang paglalaban-laban, pagkakabahabahagi at mga inggitan. That's the Corinthian Church. Ang Corinthian Church ay mga magagaling, mahuhusay, marurunong. Pero pagdating sa pagkakaisa, wala sila. Pero hindi tayo yun. Okay, sabi na Santiago, sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakapi-kampi ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Kung meron daw pong pagkakampi-kampi, paninibugho at kaguluhan, ang tawag po doon ay gawang masama. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi ka masamang tao. Hindi ka masamang tao. Kakinulihan tayo. Okay pa kayo, no? So, praise God. Sabi ito, ngunit kung kayo nagkakagatan, Galatians chapter 5 verse 15, ngunit kung kayo nagkakagatan ang nagsasakmalan parang mga hayop. Galatian Church, mag-ingat kayo, baka tuluyan ninyong sirain ng isa't isa. Noon pa man, existing po yung tinatawag na division at pagkakagatan. Pero sa church natin, walang ganyang mga walang ganyang nangangagat. Hindi tayo mga aso. Amen ba? Amen. Kung kayo po ay mangangagat, ibibigay ko po yung braso ko sa inyo. Pero hindi ikaw yun. Sabi mga taga-Roma, mga kapatid,
Nakikiusap ako sa inyo, mag-ingat kayo sa mga pasimuno ng mga pagkakampi-kampi at sanhi ng pagtalikod dahil sa pagsalungat nila sa mga aral na nikabinan. Iwasan ninyo sila, mga taong ganyan, hindi naglilingkod para i-Kristo na Panginoon natin, kundi para sa pansariling natin. So, bibilisan ko na lang dahil wala na tayo yung oras. Kulang yung oras ko. Okay, how to live in harmony. Harmony in our relationship. Ang sabi niya ng 1 Peter, binasa natin kanina, magkaisa tayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid, magunawaan, magpakumbaba, huwag ninyong gantihan ng masama, ang masama, huwag ninyong sumpain ang sumusumpa sa inyo. Pagpalain ninyo sila dahil pinili kayo upang tumagat na pagpala ng Diyos ayon sa nasulat, ang nagnanais ng payapa at sagana pamumuhay dila nila pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay tama, ang laging pagsikapan ay buhay na. Peter 3:8. May kausap ko ba? Amen. Assignment nyo yan ha. 1 Peter chapter 3 verse 8. Pag binasa nyo yan, Tagalog, mahalin nyo ang kapwa nyo. Hindi nyo siya sasaktan. Pag pinagbikaan ka, huwag mo nang pansinin, huwag mo nang palalain. Kung may problema siya, kausapin mo. Kung sinisira ng pastor, kausapin na po natin. Kung meron nasasabing hindi maganda, kausapin na po natin. Magkasundo po tayo dahil yan po ang pili. Depende. Lapan po natin ang tayo. Sabi nito, ang mata ng Panginoon sa matuwid na katawan ng kanilang panalangin ay kanyang pinakinggan. Ngunit ang masama ay kanyang sinasalamat. Okay. Ephesians chapter 4, verse 32, hindi lang po si Pedro ang nagsabi. Ang sabi niya dyan, be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ, God, forgives you. Pag nagkasalang yung mga katabi sa inyo, ilang beses mong patatawarin. Ito po, ito. Ikaw sa bakit? Nakakalimutan ka. Nakakalimutan ka. Namumulo ka na. Pero salamat na lang sa Panginoon. Walang ganyan, no? Naghihiganti tapos ngipin sa ngipin, mata sa mata. Pinahiyawan ko, susunod papahiyain kita. So, hindi tayo yun. Amen po ba? Beyond all these things, put on and wrap yourself in unselfish love, which is the perfect bond of unity, for everything is brought together in agreement with each one seek the best for others. So, hanapin natin kung ano mas makakabuti para sa lahat. Tandaan nyo, kaya ko ipinapangaral ito sa inyo dahil ayaw kong magaya tayo sa church. Na ang laki-laki na ng church, biglang. Amen ko ba? Gusto kong maging maayos po tayo dito. Kung mayroong hindi tayo pagkakasunduan, ikaw sabi niya ako, kung galit ka sa katabi mo, at di mo masabi sa kanyang galit ka, sabi mo sa akin, para kayong dalawa. Sabi ni Lapis, ano? Ikawin kayo sa mga church, pag-uutugin ko kayo. Pero hindi ako yun. Hindi ako sa Lapis. Pag-uusapatiin niya. Hindi na kayo nahiya. Pinagalitan ni Lapis yung mga nag-away sa church. Ang kakapal ng mukha ninyo. Nag-away pa kayo talaga sa loob pa ng church. Tandaan niyo ito. Merong mga churches tayo na sa loob ng church, nag-aaway talaga mga pastor. Nagkakapukpukan ng mesa. Nagkakagawan. Pero hindi sa church ng LOT in San Miguel. Kasi, ang paningin ko po sa inyong lahat dito, ang babait na ninyo. Amen pa ba? Okay. Lahat tayo papunta na, no? Tapos yung, pag may isa lang na, lahat tayo, gawin natin, makakusa ng church. Tapos, yung isa, pabalik. Hindi tayo yun, ano? Okay, harmony inside the church. Hindi pwede na may teaching church, tapos may sarili ka rin teaching.
Okay? Hindi pwede na may policy chairs na against ka sa policy. Pag may policy kayo mga worship team, sundin nyo. Okay? Kasi minsan, itong nakakalungkot naglagay ng policy ang pastor, tapos unang sumira sa policy, ang pastor. Pero hindi ako yun. Hindi pwede na may bishop na tayo, tapos may sarili ka pang bishop. So, no, never. Hindi talaga tayo magkakasunod. Kaya pag pumunta kayo sa church ito, may policy ang church, may mga kailangan po nating mag-submit sa policy. Ang policy ay ginawa para sa ikakaayos ng church. At tandaan nyo, ang church na ito, iisa lang itinataas. Hindi ang tao, kundi ang ating Panginoon. Okay. Sons, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ang sarap po tingnan na tayo po ay nagyayakap-yakap. Yun? Yeah. Di ba? At pong Romance. mamaya pag may sama kayo ng loob sa mga ka-church meeting, kausapin niyo lang si Pastor Roger. Pastor Roger, nasaktan ako. Ang sama ng tingin sa akin. Tingin! Ala. Pero, hindi ikaw yun. I appeal to you, brothers and sisters, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another in what you say, that there will be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thoughts. So, ibig sabihin mga kapatid sa Panginoon, gawin po natin ang bagay na yan. Harmony is pure love, for love is the complete agreement. Amen po ba? Amen. Romans lastly verse ito. May the God who give endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind, one voice, you may glorify the Lord God and Father of our Lord, Jesus Christ. With one mind, one voice, isa tayo rito, itataas natin ang pangalan ng Panginoon. Amen. 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 Medyo tapos na ako, medyo malungkot itong istorya. Pero, kung kayo ay magkakaisa, kasi sabi ko nga sa inyo, mag-new mission ako. At hindi ko alam kung saan ako dadalhin ng Panginoon, kung sa Canada ba? Sa Amerika pa, sa Japan, sa Hong Kong, sa Macau, we have a churches in Macau. So, hindi ko alam kung saan ako dadalhin, kung saan ako dadalhin ng Panginoon, ipanalangin niya ako. At kung magkakaisa kayo, kahit nasa malaya ako, maaaring dumating ako. Pero pag nakita kong hindi nagkakaisa, ba't pa ako pupunta doon, di ba? Pero pag nagkakaisa tayo, mga kapatid sa Panginoon, darating pa ako sa anniversary ng God of the Nation. Sa Pagdarisa. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon, mga tayo sa Panginoon. Sabi natin yung kinakamukan ng worship natin. Okay pa ba kayo? Ang sarap magmahalan sa loob ng church, no? Sa mga baguhan, kayo po ay welcome sa church na ito. At hindi po iba ang rito sa inyo. Kami rito sa church, we are family. At lahat ng ipapadala ng Panginoon. Tandaan niyo ba ito? Mahal ko na agad. And mahal ko ang mga tao na pinapadala ng Panginoon. Ito natin ang Lord.
We bow down on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, Lord God eternal, through earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. We trust in your unfailing love. For you alone, Lord God eternal, through earth and heaven. We want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. We trust in your unfailing love. For you alone, Lord God eternal, through earth and heaven. Lord, we want to lift your name on high. We want to thank you for the works you've done in our lives. We trust in your unfailing love. For you alone, Lord God eternal, through earth and heaven. We want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, Lord God eternal, through earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And we trust in your unfailing love. Pwede ba natin lapitan ang bawat isa? Ihag naman natin. Ikot tayo dito. Tatawanan nila kami sa dalawa nito.
Panginoon, salamat sa ginawa mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. Saya po ng aming puso, Panginoon. Ang pinagkaisa mo ang bawat isa sa amin. Lord, mahal namin ang bawat isa. Thank you, Lord. Panatalino po ang harmony sa church na ito. Yes. At magparangalan ka namin ang gusto. Sa pangalan ni Jesus. Shout out. Welcome, ano ang pangalan mo? Mark, saka si... Dumako, shout out, shout out. Shout out. So, ipag-pray natin sila. Pwede ba kumarap kayo sa kanila? Ang laki ng church natin, ano? Father, we thank you, Lord, sa buhay ni Martin Clergy, Lord. I pray, Lord, na patuloy mo silang i-bless at pagpalain, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na pupurihin sila ng pag-ibig na galing po sa inyo at patuloy na gabayan at ingatan. Salamat, Panginoon, at dalangin namin na hindi lang, Panginoon, ito ang huli na aming pagkikita because ito po ay pasimula, Panginoon, na aming pong pakikipag-ugnayan namin sa kanila. Salamat po at ikaw po ang bahala magpala sa kanila. Thank you, Lord, in Jesus' name we pray.
Amen. Ito naman natin sila. Oh, sasayaw. 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 Masaya, masaya. Bilis. Nakabox. Sumasayaw, sumasayaw. Get over! Go! Sakit! Patulog siguro niya yung music. Ano masasabi? Sabi sa atin. Ay, nga pala. Dadaan pala si ate. Si Marbs. Ayos ah. Feature. Watch out, bro! Watch out! Yes. Church Harmony. Harmony. Oh, sasayaw. Ano naman? Iba na kasi pagkain niya. Minutes na daw, 5 minutes na. 5 minutes. Kaya
Sana all. Brian! Brian! Oh, kunin mo na, kunin ko na. Ah, sige, mamaya na lang. Kuis. Wala, wala na. Master din po ito po, master ko. Red Sun. Red Sun. Hello po! Ay po. Hello! Hello! Ah, Ay, tuloy ko siya. Bay mo kayo ni Paps. Busy ka sa buhay mo. Oo, kasi Ministeryo ka muna. yung Alpong Pastor. Alpong masasabi yung Pastor. Pupunta na siya dito to. Puro pa yata. Oy, kita sa pumupunta! Ito daw siya pupunta. Nakakaya naman! Nakakahiya na. Hoy, ito daw siya pupunta! Hoy! Pupunta ko yung Glenn. Hello po. Ito daw po siya 2 o'clock pumupunta yung ano? Ay, 2 o'clock pala! dahil lang kayo, add kayo sa Facebook para at least, kasi siya yung nag-order. Sino ba? Kasi siya, ikaw pala eh. Ikaw pala eh. Usap mo pala to siya eh. Ah, sumasayaw, sumasayaw. Kunin mo na yung messenger niya, Brian. Ay. Hello! Ah, kit-kit ng bata. Ito si ating best friend. Ang ating mata. Shoutout. Ah, shoutout! Shoutout, sir. Tayo'y vlogger. Ito. Okay. Salamat. Tayo pupunta ngayon sa ating sarili. Oh, Mika. Ano masabi mo, Mika? Wala. Shoutout lang, shoutout. Ano masabi? Oh, lumapakit to. Okay. Ako ay pupunta na sa aking sariling shoutout. Maraming salamat sa panonood. Thank you. Kita-kita tayo ulit sunod na linggo. Naway pagpapalain kayo ng Panginoon. Magpalain tayo ng Panginoon. Sa ating church, magkaroon tayo ng church harmony sa ating church. At magkasundo-sundo tayo. Guys, salamat sa panonood. God bless. Tayo safe at ingat. Uy, grabe bro! Shoutout, guys. Shoutout. Sa'yo guys. Pinaka-poging vlogger sa Mateo to. Salamat. Ipandidiinan ko to. Salamat. Panglabanan. Panglabanan. Salamat. Kahit safe at ingat. Thank you. Ito si Brian. Ano masasabi mo, Brian? Pasok naman natin yung ano. Okay, sige. Pasok na. God bless.